mga pangakong nananatili laban sa mga pagpapalang lumilipas. Pagpili sa walang hanggang pangako ng Diyos kaysa sa pansamantalang pagpapala ng sanlibutan. Sa araw-araw na buhay, maraming inaalok ang sanlibutan na tila pagpapala, tagumpay, kayamanan, aliw, katanyagan, at kasiyahan. Ang mga ito ay kaakit-akit at kadalasang agad na nakukuha, ngunit panandalian lamang. Nakadepende ang mga ito sa sitwasyon, kakayahan ng tao at pagsang-ayon ng iba. Kapag nagbago ang mga pangyayari, madali rin itong mawala. Ngunit ang mga ipinangakong pagpapala ng Diyos ay iba. Hindi man agad matupad, tiyak at tapat ang mga ito. Hindi ito nakasalalay sa ekonomiya, opinyon ng tao o sariling lakas, kundi sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Ang kanyang mga pagpapala ay may lalim, may layunin at may hanggang-hanggang halaga. Pinaalalahanan tayo ni Jesus. Ano ang mapapakinabangan ng isang tao kung makamtaman niya ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Marcos 8, talata 36. Maaring magbigay ang kasanlibutan ng tagumpay, ngunit walang kapayapaan, yaman, ngunit walang kasiyahan, at kapangyarihan, ngunit walang layunin. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, hindi kayang ipaliwanag, kagalakang nananatili kahit sa gitna ng pagsubok, at pag-asang matibay sa anumang panahon. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang sanlibutan at mga pagnanasa nito ay lilipas. Unang Juan 2, talata 15 hanggang 17. Ang mga pagpapala ng sanlibutan ay pansamantala. Maaring masiyahan ng mata at laman, ngunit iniiwan ng puso ng hungkag. Ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa itaas, buhat sa Ama ng mga ilaw sa langit. Santiago 1, talata 17. Ang mga pagpapala ng Diyos ay mabuti, buo at nananatili. Hinuhubog nito ang ating pagkatao, pinatitibay ang ating pananampalataya, at inihahanda tayo hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa walang hanggan. Ang mga pagpapala ng sanlibutan ay parang kastilyong buhangin sa tabing dagat. Maganda sa simula, hinahangaan ng marami, ngunit madaling gumuho sa susunod na alon. Ang mga pagpapala ng Diyos ay tulad ng bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Matatag sa gitna ng bagyo, pagsubok at paglipas ng panahon. Sabi ni Jesus, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at isinasabuhay ang mga ito ay tulad ng isang taong marunong na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Mateo 7, talata 24. Ito ang salita ng Diyos. Maraming salamat at God bless.